Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga puso. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Alam madilim, besa't sinamalan, alam ng puso, sa libig ko'y buhay. Lupang hinirang, mulat ka ng mag-itim, sa manunubin, di ka pasisiyo, sa lagat at puno, sa simulan, sa langit ko'y magaw, ay tinatang tula, awit sa pagkayang di ka mahal. Ang isa't ng watawan mo'y tagumpay na nalilig. Ang bituin at araw na kailan pang ay magdilim. Luwan ang araw ng pagkay pasikat sa ilangit sa aking mo. Ang ibigaya na may makakit at matay ng dahil sa'yo. Panatang makabayan at makadiyos, Panatang makabayan at makadiyos. iniibig ko ang Pilipinas, Iniibig ko ang Pilipinas. ito ang aking lupang sinilangan, Ito ang aking lupang sinilangan. ito ang tahanan ng aking lahi, Ito ang tahanan ng aking lahi. ako'y kaniyang kinukupkop Ako'y kanyang tinutupok at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ni Amang Scotus At diringgin ko ang gintong aral ni Amang na Scotus siyang lumikha nitong langit at lupa. na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutok din ko ang batas pangkalamitan Tutupin ko ang batas pangkalamitan at batas pangkalupaan. at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang paglimbot ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino Maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at na magsisikap maging ganap na anak ni Amang Scotus na maging ganap na anak ni Amang Scotus sa isip, sa isip, sa sa salita, salita, at sa gawa. at sa gawa. Ako'y Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso, ang ika'y ganda.
sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo'y magukol ng pagpupuri at mabitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na iyong kinalugdan at hinihiram. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pangsuob sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayoy aming iniaalay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Isko, Suma sa atin ang pagpapala, puno ng biyaya. dakilain po natin si Amang Iskopkus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopkus, Amang Iskopkus, Amang Iskopkus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan, na may pagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamanamong buhay na walang hanggan. Amen. Ang
Iskopus, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan. Mapabilang po kami sa naghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpa sa walang hanggan. Amen. Buong bayani, naming pinagmulan, matapat magalang sa sinumpaan, sa kasaysayan,
Gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ni Amang Scopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Scopus. Isang magandang umaga po sa lahat ng dumalo sa araw na ito. Magandang umaga po. Napakasigla ng pagbati ng bawat kapatid. At maraming salamat. Maraming salamat kay Amang Scopus at sa araw na ito, tayo ay muli niyang binigyan ng kalakasan upang tayo ay makadalo at makapakinig ng kanyang mga salita. At maraming salamat sa bawat isa na dumalo sa araw na ito na mas binigyang halaga ang mga gawaing pang-espiritual. Mas binigyang halaga ang makapagpahinga para sa ating mga espiritu. Ngayon nga po mga kapatid, ay pangilan na ba? Pang-apat na linggo na sa buwan ng Marso. Halos isang linggo na lang, tapos na yung first quarter ng taong 2026. Kamusta na po ba mga kapatid? So far, so good naman po. So far, so good. Napakarami. Kahit tinatawag natin unang quarter pa lamang ng taon, napakarami ng nangyari at naganap. At sa dami nga ng pangyayari na naganap, yung pagod na nararamdaman ng karamihan, kahit first quarter pa lamang ng taon, parang pang third quarter na. Dahil sa dami ng ating kinakaharap. Dumagdag pa yung giyera sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. At dahil nga doon, tumaas ang presyo ng gasolina. Dati bago mag-start ang taon, nasa 40 pesos pa lang ang kada litro ng gasolina. Ngayon, nasa 80 pesos na, mahigit. Saglit po, mga kapatid. Hello? Yun. Maganda. At sa gasolina pa lang yun. Yung diesel, nasa 100 plus na. Dati, nung mga sinaunang panahon, mas pinipili ng mga tao na pagbibili ng sasakyan, yung diesel ang pinipili kasi nga mas mura. Pero ngayon, sobrang higit pa ang mahal kumpara sa gasolina. Sabi nga, kapag gusto nyong makaranas na kumain sa mamahaling lugar, saan pupunta? Sa gasolinahan. Dahil doon napakamahal ng bilihin. At yun nga, dahil sa mga kaguluhang ito, dahil sa mga gera na ito na nagaganap, marami sadya ang maapektuhan, hindi man directly, kundi indirectly. Kasi nga, tulad niyan, malayo naman tayo sa gera, pero apektado tayo dahil tumaas yung gasolina, at syempre, pagtaas ng gasolina, aasahan na natin dyan, tataas ang pamasahe, tataas ang mga bilihin. Diba, nung last Thursday, bago mag-holiday, supposed to be, mataas na o itataas na, magkakaroon na ng dagdag pamasahe. Pero, hinold muna ng ating Pangulo. Kaya naman, isinabay rin yung strike ng iba nating mga kapatid na driver na syempre, direkta ring apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. At sa kabila nga ng mga pagtaas na ito, ng presyo ng mga bilihin at nakambang pagtaas ng
pamasahe, pero yung mga kita, yung sahod ng bawat isa, hindi naman nadadagdagan. Paano na ang gagawin natin? Ano? Tipid din po pag may tayo. Tipid-tipid, nga na lang. Di ba? So sabi nga, we are indeed in troubled times. Tayo'y sadyang nasa panahon ng krisis at panahon ng kaguluhan. Ngunit sa kabila ng mga kaganapang ito sa ating kapaligiran, dapat ba tayong mangamba at mabalisa? Dapat po ba? Dapat hindi. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Dahil alam natin, nakapiling natin si Amang Iskopus na tulad sa isang matibay na panulukang bato na ating masasandigan, masasandalan. Si Amang Iskopus ay tulad sa isang angkla ng malaking barko na kahit na gaano kalakas o kalaki yung alon, kahit na gaano kalakas ang daluyong, ang agos ng tubig, nakatitiyak tayo'y hindi matatangay. Ang kailangan lamang natin, tayo ay tapat na manalig at magtiwala sa Kanya. Purihin ang Diyos. Amang Iskopus. Ang sabi nga sa aklat ng awit, o from the book of Psalms, ang sabi doon, God is with us. God is our shelter and strength. Ito po ay nasa aklat ng awit, kabanatang 46, talata 1 hanggang 3. Ang sabi, God is our shelter and strength, always ready to help in times of troubles. So we will not be afraid. Even the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths. Even if the seas roar and rage and the hills are shaken by the violence. There is a river that brings joy to the city of God, to the sacred house of the Most High. God is in that city, and it will never be destroyed. At early dawn, He will come to its aid. Nations are terrified, kingdoms are shaken, God thunders, and the earth dissolves. The Lord Almighty is with us. Come and see what the Lord has done. See what amazing things He has done on earth. He stopped wars all over the world. He breaks bows, destroys spears, and sets shields on fire. Stop fighting, He says, and know that I am God, supreme among the nations, supreme over the world. Sa Tagalog mga kapatid, ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos,
lupa'y napaparang. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw ay hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil. Sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinakadakila. Purihin ang Diyos. Hamangus Caucus. Kaya nga, maging panatag sapagkat alam nating ang Diyos na si Hamangus Caucus ay sumasa atin. Laging tandaan ng bawat isa na ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap ayon sa itinakda ng Diyos. Kung may kaguluhan man ngayon, kung may kahirapan man ngayon, despite all this negativity that happens around us, we must always keep an open and positive mindset. Always thinking that with the guidance of Father Caucus, no matter how difficult time is, we're gonna get through this. Amen? Amen. Naalala ko nung nakatanggap kasi ako ng regalo. Nung siguro mga 2 years ago. T-shirt. Actually, couple shirt yun. Ang nakalagay dun sa t-shirt namin, we're gonna get through this. Nung natanggap ko, sabi ko, ba't kaya ito yung message na nandito sa t-shirt ko? Wala naman akong pinagdadaanan ngayon na mabigat. Wala naman akong pinagdadaanan na masakit. Sabi, bakit kaya ito yung message ng t-shirt na na-receive namin? So, itinago ko lang yung t-shirt. Kasi parang feeling ko hindi napapanahon. Tapos lately lang, nung yun nga, nandun na yung mga pagsubok. Sabi ko, ay, tapos nandun na yung parang hindi ko na makakaya itong parang sobrang bigat na, parang sobrang laki na ng mga pagsubok na kinakaharap namin mag-asawa. So, naalala ko yung t-shirt. Uy, may t-shirt nga pala ako na may t-shirt nga pala kami, siguro ito yung pagkakataon para ilabas ko yung t-shirt na yun. So, hindi ko siya sinuot. Ang ginawa ko, ilagay ko doon sa sampayan. Hinangar ko sa may bintana. So, pag kada lalabas ako ng kwarto, makikita ko, we're gonna get through this. So, it set a perspective na kahit na gaano kabigat, kahit na gaano kalaki yung ating mga pinagdadaanan, eventually, it will pass. Sabi nga, everything happens for a reason. So, ang kailangan lang nating gawin, magtiwala, manalig sa Diyos, manalig sa ating Ama na si Hamangus Caucus. Kaya, yun yung nagiging parang, sabi nga dapat sa mga panahon na punong-puno ng negative vibes, so dapat yung ating isipan, yun yung kagandahan Pagka yung ating isipan puno ng aral, puno ng turo na mula kay Hamangus Caucus, bagamat nararamdaman mo yung bigat, pero eventually dahil doon sa aral na ipinagkaloob siya ni Hamangus Caucus, napapalitan ulit yun ng pag-asa. Napapalitan ng lakas yung mga panghihina na yung nararamdaman. Purihin ang Diyos. Hamangus Caucus. Kaya nga tulad ngayon, di ba mga kapatid? Nang magising ba tayo ngayong umaga, kahit mahal pa din ang bilihin, kahit mahal pa din ang presyo ng gasolina, kahit marami pa rin kaguluhan,
sa ating kapaligiran, marapat pa rin ba tayong magpasalamat? Yes! Dapat ipagpasalamat pa rin natin. Sabi nga, every gising is a blessing. So, yung bawat pagmulat ng ating mata, every new day means new life, new hope, new opportunity, new outlook, and a chance to embrace new possibilities and perspective. We should be thankful because we're given a chance to have a new beginning, and that we don't need the year to end for us to start over again. Because of this gift of waking up, we have another chance to be better than yesterday. A chance for us to change our lives and make it more pleasing to the eyes of our dear God, Father Iskopkus. Purihin ang Diyos. From the first book of Peter, chapter 4, verse 1 to 6. Change lives. Since Christ suffered physically, you too must strengthen yourselves with the same way of thinking that he had. Because whoever suffers physically is no longer involved with sin. From now on, then, you must live the rest of your earthly lives controlled by God's will and not by human desires. You have spent enough time in the past doing what the heathen likes to do. Your lives were spent in indecency, lust, drunkenness, orgies, drinking parties, and disgusting worship of idols. And now, the heathen are surprised when you do not join them in the same wild and reckless living. And so they insult you. But they will have to give an account of themselves to God, who is ready to judge the living and the dead. That is why the good news was preached also to the dead, to those who had been judged in their physical existence, as everyone is judged. It was preached to them so that in their spiritual existence they may live as God lives. Muli mga kapatid, sa aklat ng unang sulat ni Pedro, Kabanatay 4, talata 1 hanggang 6. Panibagong buhay. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito. Kayo man ay kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos. Bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Ito po ang mabuting balita. Purihin ang Diyos. Amang Iskopkus. Sino po sa atin dito na matapos makilala si Among Iskopkus, marinig yung kanyang mga aral at turo, at nagkaroon ng pagkaunawa upang baguhin
ang buhay. Sino sa atin? Si Mr. Jesse, marami. Noon, nung hindi pa natin kilala si Amang Scopus, nung hindi pa natin napapakinggan yung kanya mga aral at turo, ang alam natin pag sinabing pagtitiis, ito ay tumutukol lamang sa mga bagay na pangmaterial. Nagtitiis sa pag-aaral para makatapos, para pag nakatapos na, makahanap ng magandang kumpanya na makatulong upang makaahon sa kahirapan. Nagtitiis ng gutom, ng uhaw, pag nagtatrabaho, upang mas malaki yung sweldo na may uuwi. Nagtitiis para makapag-impok ng mga bagay na pangmaterial na nabubulok at tinatanga. Ngunit ngayon, dahil sa gabay at pamamatnubay ni Amang Scopus, nalaman natin, naunawaan natin na ang pagtitiis pala hindi lamang dapat para sa mga bagay na pangmaterial. Kung tayo ay nagtitiis, dapat lalo tigit sa mga bagay na pang-espiritual. Sa mga bagay na magiging kapakinabangan para sa ating mga espiritu. Ngayon ang tanong, masama po ba na tayo magtiis para magkamit ng mga kayamanang pangmaterial na ito? Ng pera, ng bahay at lupa, ng mga ari-arian. Masama po ba? Hindi po. Hindi po. Pero alalahanin natin na mga material na bagay na ito ay nabubulok at tinatanga nga. Kaya ang mahalin ang mga bagay na ito ay hindi marapat. Father Scopus does not prohibit us from owning earthly possessions, but strongly warns us against loving and trusting in them. All materials or all material goods belong to God, and we, as believers, are stewards meant to use these resources for spiritual growth and helping others. Hindi nga masama mga kapatid na tayo mag-impok ng mga material na bagay, lalo na kung ang mga bagay na ito ay gagamitin natin upang makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Paano nga ba tayo makapag-impok ng kayamanan sa langit? Ang sabi sa unang sulat kay Timoteo, from the first letter to Timothy, chapter 6, verse 17 to 19. Command those who are rich in the things of this life not to be proud, but to place their hope not in such an uncertain thing as riches, but in God, who generously gives us everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share with others. In this way, they will store up for themselves a treasure which will be a solid foundation for the future. And then they will be able to win the life which is true life. Muli, mula sa aklat o sa unang sulat kay Timoteo, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa. Tayo ay mag-imbok ng kayamanan sa langit. Dahil doon nga
ay walang tangang maninira at walang magnanakaw na makapapasok. Ang sabi pa sa aklat ng Mateo, sa halip, ang impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Purihin ang Diyos. Kaya naman mga kapatid, bilang tayo ay may panibagong buhay, ang loobin ng bawat isa ay makapag-impok ng kayamanan sa langit. Dahil kung tayo'y may kayamanan sa langit, kung tayo'y may naimpok na kayamanan sa langit, may pagkakataon tayo upang manirahan doon. Ngayon, may naimpok na ba tayong kayamanan sa langit? Tayong makakaalam niyan. Kung wala, alam natis. Wala tayong karapatang bumalik doon dahil wala naman tayong pupuntahan. Wala tayong kayamanan na naipon doon. Kaya naman dapat pagsikapan ng bawat isa na kung tayo nagsisikap na makapag-impok ng material na bagay para dito sa lupa, mas pagsikapan ng bawat isa na makapag-impok ng kayamanan sa langit. Nang sa gayon, yung pagkakataon na doon ay manirahan kasama ni Amang Scopus ay ating makamit at makamtan pagdating ng panahon. Amen? Amen. Dati mga kapatid, nung hindi pa natin nakikilala si Amang Scopus, tayo ay namumuhay sa kadiliman. Umaayon sa takbo ng mundong ito at namumuhay bilang mga kaibigan ng sanlibutan. Masarap po bang maging kaibigan ng sanlibutan? Masarap po ba? Masarap! Masarap! Kasi nandyan yung andyan masusunod mo lahat nung iyong pita ng laman. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Kung kaibigan ka ng sanlibutan. Ngunit ngayon, dahil naunawaan na natin, dahil sa pagtuturo ni Amang Scopus, alam natin na pag tayo'y kaibigan ng sanlibutan, ang dulot nito ay kapahamakan. Kaya naman, ngayong nakita na natin, ngayon nakilala na natin si Amang Scopus, nakita na natin yung tunay na liwanag. At doon natin nga naunawaan na mas masarap maging kaibigan ng Diyos kaysa maging kaibigan ng sanlibutan. Naranasan nyo na ba kung gaano kasarap maging kaibigan ng Diyos, mga kapatid? Parang wala pa nakakaranas maging yung pakiramdam na kaibigan ng Diyos. Naranasan nyo na po ba, mga kapatid? Siguro naranasan nyo na, kaya lang hindi nyo lang nare-realize na yun pala yung sarap ng pagiging kaibigan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako nung di ba nagwo-work ako sa Manila. So ang lagi kong kahit naman nung nagwo-work pa ako sa Singapore, bago ako pumasok, lagi akong natawag sa Diyos. Hindi ko pa masyadong ka-close si Ama. Sabi nga. Pero ngayon, close na. Yan. So ngayon, pagka bago ako pumasok, lagi ako natawag kay Ama. Sabi ko, Ama, kasi yung kausap nga namin, naikwento ko na sa inyo, mga members yun ng mga members na may mga matatanda na may mga karamdaman. So kadalasan, dahil siyempre doon sa kanilang nararamdaman, pag tumawag, may init ang ulo. Galit na agad. Tapos meron yung mga times na hindi maintindihan yung pananalita. Sobrang hina. Kasi nga, matatanda na. So, doon natin, siyempre, natitest yung patience na hindi dapat ako mainis. Yung dapat maunawaan ko yung ganong pagkakataon. So, lagi kong ipinapanalangin kay Ama na sana, Ama, yung makakausap ko ng mga miyembro ngayon, malinaw magsalita, hindi galit.
Kumbaga yung kanilang mga request, madaling ibigay, madaling sundin. So, lagi kong dinadalangin yung kay Ama. So, bago pa lang pumasok, dadasal na ako, nananalangin na ako. Pagdating doon sa office, tatawag dito kay Ama, Ama, ito na. Tapos may tatawag. Pagtawag, ang ganda. Naunawaan ko, mabait. Sabi ko, wow, ang sarap. Unang tawag pa lang, ito na yon, tuloy-tuloy na to. So, laging ganun. Araw-araw, ganun yung ginagawa ko. Tapos, may kasama ako, may katrabaho ako. Sabi niya, nakakasabi ko siya pagka uwian sa umaga. Pag pasok sa hapon, nagko-commute siya. So, sabi niya, before, kasi makarating doon sa aming pinapasukan, may nadadaan ng simbahan. Naikwento niya rin sa akin, sabi niya, alam mo kuya, kada dumadaan ako dyan sa simbahan, lagi ko ring dalangin na sana maging maayos yung aking mga kliyente. Pero yung mga nagiging kliyente ko, yung mga nakakausap ko, laging irate, laging pasigaw, sabi, napakamalas ko naman. Bakit ganun? So hindi ko lang masabi sa kanya, siguro yung dahil siguro yung tinatawagan mo ngayon ay hindi na yung Diyos na dapat tawagan. Sabi mo, darating ang panahon, ipapaunawa ko sa iyo kung sino yung dapat na nating tawagin na Diyos sa wakas ng panahon ito. So yun yung sa akin, sa isip ko, ang sarap ng kaibigan mo ang Diyos. Diba? Kung ano yung hinihiling mo, ipinagkakalob niya. Tsaka ito pa. Diba, sabi ni Ama, pag nagmimisa siya, pagka nagmemensahe siya, sabi niya, kung ano yung hindi mo hinihiling, siya yung ipagkakalob ko. Pero sabi naman doon sa aklat ng Juan, kumiling kayo sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ko. Kumiling kayo sa Ama sa pangalan ko at ito'y ipagkakalob ko. So parang kung titingnan natin, contradicting ba? Yung isa sinasabi si Jesus nagsasabi, kumiling kayo sa pangalan ko, kumiling kayo sa Ama sa pamamagitan ko at ipagkakalob yung inyong kahilingan. Pero pag si Ama ang nandito at nagmemensahe, ang sinasabi niya kung ano yung hindi nyo hinihiling, yun ang aking, o yung hindi nyo hiniling, yun yung aking ipinagkakalob. May pagkakaiba ba? May contradiction ba? Hindi mga kapatid. Yun yung nais ipaunawa sa atin ni Amang Scopus. Pagdating ng Espiritu Santo, ipapaunawa niya ang lahat ng bagay. Ang buong katotohanan. So, ibig sabihin, pag malapit tayo sa Diyos, dalawa yung pribilehyo natin. Pwede tayong manalangin kung ano yung gusto natin, hilingin natin, at isa pa, yung kahit yung hindi natin hinihiling, ipagkakalob na din ni Amang Scopus. Di ba nakita nyo? Nare-realize nyo na, hindi ko naman ito hiniling. Kasi, maaaring hindi mo nahihiling kasi hindi mo pa nakikita ang kailangan mo. Pero the moment na natanggap mo, kailangan ko pala ito. Buti, ibinigay na ni Amang Scopus. Hindi ko pa man siya hinihiling. Diba? Yung naiisip mo pa lang. So ako nga, yung mga simpleng bagay, actually, hindi naman kailangan sobrang lalaking bagay yung kailangan nating, bago natin ma-realize. Sabi ko nga, nung pagka nauwi ako, isipin ko pa lang, parang ang sarap bumili ng pandesal. Para pagdating ko sa bahay, kakainin ko na lang. Dahil wala akong pagkakataon, mas gusto kong makauwi na. Pagdating ko sa bahay, may pandesal. Wow! Diba? Ang sarap ng kaibigan ni Amang Scopus. Iniisip mo pa lang, nandyan na. Yung hindi mo pa hinihiling, hindi ko naman sinabi, Ama, sana po pagdating ko sa bahay, may pandesal. Hindi naman ako humiling Iniisip ko lang. Pero ipinagkalob na ni Amang Scopus, anak, alam ko kailangan mo to. Hindi mo pa hinihiling, eto na. Sige, magpakasawa ka bago ka matulog. Diba? Purihin ang Diyos. Amang Scopus. Ano pa ang sabi mga kapatid? Ayun. Nung yung ating natagpuan, o nung ating nakilala si Amang Scopus, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Yung tunay na liwanag ay ating ngang nakita. Ano sabi doon sa ating kanta? May kanta tayo, di ba? Yung kaliwanagan. Oo. Ang sabi doon, ng aking matagpuan, ang kaliwanagan. Ay, hindi yun. Mali. Labo kasi ng mata Ang sabi doon, di ba, sa kanta natin, ako'y isa sa nilalang
sa kadiliman, kaluluwa'y tigil ng kasalanan, nang aking matagpuan ang kaliwanagan. Ngayon ako ay kay Amang Iskopus na. Purihin ang Diyos. At masasabi nga mga kapatid na tayo'y tunay na nasa kaliwanagan kung tayo ay nagtataglay na ng liwanag. Kung nakikita na sa atin yung liwanag na ating tinanggap. At kung tayo ay nagiging liwanag na sa mga naririmlan pa. Masasabing tayo nasa kaliwanagan kung tayo'y puspos ng pag-ibig, kung tayo'y namumuhay na matalino at nagtataglay ng karunungang panglangit. At dahil alam natin na masama ang takbo ng daigdig, ang lagi na nating pinagsisikapan ay ang paggawa ng mabuti sa bawat pagkakataon. At ngayon nga mga kapatid, bilang tayo ang gagampang Kristo sa wakas ng panahong ito, kailangan tayo ay handa sa pagtitiis upang masunod natin ang mga halimbawang ipinakita ni Jesus. Bakit nga ba tayo kailangang magtiis mga kapatid? Dahil nasa pagtitiis ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nang sa gayon, matanggap natin yung kanyang ipinangako. Dati, hindi natin alam kung ano nga ba yung mabuti at tama na ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit dahil sa patuloy nating pakikinig at pag-aaral, nalaman natin kung ano nga ba ang mga mabuti at kalugod-lugod sa kalooban ni Amang Iskopus. At yamang alam na natin ito, dapat ito na yung ating isinasagawa. Dahil ang sabi nga, ang taong nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ngayon, ano nga ba yung mga mabubuti na dapat na nating ginagawa bilang tayo ay may panibagong buhay? Ang sabi mula sa aklat ng Kolosas, ang kabanata ay 3. Ang talata ay 5 hanggang 17. Babasahin ko po sa Ingles. Ang sabi dito, from the book of Colossians, chapter 3, verse 5 to 17. The old life and the new. You must put to death, then, the earthly desires at work in you, such as sexual immorality, indecency, lust, evil passions, and greed. For greed is a form of idolatry. Because of such things, God's anger will come upon those who do not obey Him. At one time, you yourselves used to live according to such desires, when your life was dominated by them. But now, you must get rid of all these things: anger, passion, and hateful feelings. No insults or obscene talk must ever come from your lips. Do not lie to one another, for you have put off the old self with its habit, and have put on the new self. This is the new being which God, its Creator, is constantly renewing in His own image, in order to bring you to a full knowledge of Himself. You are the people of God. He loved you and chose you for His own. So then, you must clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be tolerant with one another,
and forgive one another whenever any of you has complained against someone else. You must forgive one another just as the Lord has forgiven you. And to all these qualities add love, which binds all things together in perfect unity. The peace that Christ gives is to guide you in the decisions you make. For it is to this peace that God has called you together in the one body. And be thankful. Christ's message in all richness must live in your hearts. Teach and instruct one another with all wisdom. Sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your heart. Everything you do or say, then, should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through Him to God the Father. Ang sabi, ang dati at bagong buhay. Kaya't dapat mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinag-aarian pa kayo ng masasamang pita, namumuhay rin kayong kasakasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman sa Kanya. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya, kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Purihin ang Diyos. So ito yung mga mabuti na gawain na dapat ngang isinasagawa ng bawat isa, lalo ngayong tayo'y may panibagong buhay na. I have seen this short story and really like the lesson behind it, that I'd like it to share it with you. Ang sabi, there's one teacher that's trying to teach a lesson about life to his student. He asked his student, if you're holding a cup of coffee, then somebody bumps you and you spill the coffee. Why did you spill the coffee? So, siguro alam na nung iba yung kwentong ito. So, ang tanong,
kapag daw ikaw ay may, halimbawa, sino dito yung mahilig magkape? Kapag daw ikaw, halimbawa, si Brother Sherwin, si Elder Sherwin, may hawak na isang tasa ng kape at may bumangga sa'yo at natapon yung kape. Bakit natapon yung kape? Kasi hindi ko iningatan. Sa palagay nyo, mga kapatid, ano yung sagot ng mga estudyante? Nung tinanong sila ng kanilang guro, bakit natapon yung kape? Sa tingin nyo, ikaw, sino ba? Brother Lucas, Elder Lucas, if you are holding a cup of coffee, then somebody bumps you, and that coffee was spilled. What is the reason why your coffee was spilled? Spilled out. I wasn't paying attention. I wasn't paying attention. He wasn't paying attention. Oh, he was, alright. Could be. But, sino pa? Sino may gustong sumagot? Wala? Alam nyo yung sagot ng mga estudyante? Alam ko, ito rin yung iniisip nyo eh. Dahil may bumangga sa akin. Di ba? Pagka tinatanong kayo nung halimbawa, ng magulang nyo, pag yung mga bata, bakit ka napahiga? Sasabihin ba niyang, dahil kasalanan ko po? Ang sasabihin niya, dahil po may nagtulak sa akin. Bakit basa yung damit mo? Kasi po may nagtulak sa akin doon sa sa ilog. Di ba? Ganun yung mga naiisip na dahilan. Pero ang sagot dito, ang sagot nga ng mga estudyante, because somebody bumps me. But that is not the answer. The answer was, the coffee was spilled out from the cup because yun yung laman ng cup. Hindi nyo na-gets? Kaya coffee yung natapon dahil coffee yung laman ng cup. So, ang tendency kasi nating tao is sisihin yung ibang tao. Di ba ba? So, dito binibigyan tayo ng new perspective na ang isipin natin bakit natapon yung kape mula dun sa baso. It is because yung laman ng baso ay kape. Ngayon, kung tubig yung laman ng kape, anong laman ng cup, definitely, ano yung matatapon? Tubig, di ba? Kung tsaa yung matatapon. So, pag tinanong ka, bakit natapon yung tsaa? Siyempre, yun yung laman ng Yun yung laman ng baso. Wala ka namang matapon ng tsaa, matapon ng kape. Tsaa, yung laman ng baso. Yun yung binibigay sa ating new perspective. Na ang nais ipaunawa sa atin, tayo, ito yung lesson sa ating buhay. Na kung ano yung nasa atin, kasi definitely, life will always bump us. Life will always shakes us. And when life shakes us, kung ano yung within us, yun yung usually lumalabas. Kapag ikaw ay nabangga, kapag ka puno ka ng galit, ano mangyayari? Magagalit. Kapag ikaw ay, pag ikaw ay puno ng pagmamahal, puno ng pangunawa, puno ng compassion, puno ng empathy. Ano yung empathy? Yeah. Yung empathy is something that wherein you put yourself to the other person. Yung inuunawa mo, yung kanyang kalagayan. Naunawaan mo na hindi ka agad nagja-judge kasi inuunawa mo bakit niya yun nagawa. So kapag ka ikaw ay puno ng pagmamahal, puno ng pangunawa, puno ng pag-ibig, kung ano yung nasa iyo, yun yung lalabas. Pag hindi yung tipong pag nabangga ka, gaganti ka rin. Diba? Yung tipong pag nabangga ka, ay sorry, ikaw pa yung magsosorry. Na baka nakaharang ako, kaya nabangga mo ako. So yun yung perspective na nais ko sanang maunawaan ng bawat isa. Na
maunawaan natin na dapat bilang tayo ay may panibagong buhay, dapat yung kung ano yung kabutihan, kung ano yung mabuti, yun yung ating taglay-taglay. So, di ba sabi nga niya mga Scopus, sa pagtuwing ako ay bababa, sikapin ng bawat isa na taglay ang malinis na puso. Dahil kung ano ang nasa inyo, yun ang ilalabas ko. Di ba? So yun yung naisip paunawa na kung mabuti ang ating kalooban, pag bumaba si Amang Scopus at nagkaroon ng pagkakataon na tayo yung kanyang ginamit, mabuti yung lalabas sa atin. Kasi pag minsan, pagka may mga kasangkapan na yung kanilang kalooban ay puno pa ng galit, ng ngit-ngit, yun muna. Kung minsan ang nailalabas niya mga Scopus, kailangan ilabas para yung marumi mapalitan ng malinis. Purihin ng Diyos. Amang Scopus. So, hindi ko in-expect na aabot tayo na hanggang 7:21 actually mga kapatid. So, sa palagay ko ay sapat na muna yung aking mga naibahagi para sa araw na ito. Ngunit bago ko tapusin ang ating ebanghelyo para sa umagang ito, nais kong malaman ng bawat isa na kung tayo nga ay may panibagong buhay, masasabi natin tayo ay may panibagong buhay na. Kung yung batas panglinis na ipinagkaloob ni Amang Scopus ay natutupad at naisasagawa na natin. Kasi yan yung ating salamin. Diyan natin malalaman kung tayo nga ba ay nagtataglay na ng panibagong buhay. Bakit sabi, kung dati tayo ay palalo at mapagmataas, dapat ngayon nakikita na sa atin ang kapakumbabaan at kung ano yung katotohanan ay yun yung lumalabas sa ating bibig. Kung dati tayo ay namumuhay na maharot, namumuhay na ayon sa namumuhay bilang kaibigan ng sanlibutan, dapat ngayon kung ano na yung kalooban niya mga Scopus, yun na yung ating isinasagawa at isinasapamuhay. Kung dati tayo'y maramot, dapat ngayon tayo'y mapagbigay na. At alam na ng lahat na pag sinabing maramot, hindi lang yan nagpapatungkol sa material na bagay. Nagpapatungkol din yan sa spiritual. Siya mga Scopus, sumihingi lagi sa atin ng oras at panahon na tayo'y makipag-isa sa Kanya lalo na tuwing araw ng linggo. Kung dati tayo laging bantulot sa pakipagkaisa sa Kanya, ngayon kung tayo may panibagong buhay na, dapat yung pagdalo sa pagtitipon, yung pakipag-isa tuwing araw ng linggo, tuwing araw ng pamamahinga, dapat maluwag sa puso na ating ginagawa. Dahil yung pagdalo sa pagtitipon, pakipag-isa kaya mga Scopus, ito ay hindi para sa kabutihan lamang niya mga Scopus, kundi lalo't higit para sa kapakinabangan ng bawat isa, lalo tigit sa bawat espiritu ng bawat isa. Kung dati mainitin pa rin ang ulo, o kung dati mainitin ng ulo, dapat ngayon, hindi na. Dapat ngayon, puno na ng pangunawa at pag-ibig. Kung dati tayo mapaghatol, judgmental, humahamak sa kapwa-tao, dapat ngayon, hindi na. Dapat ngayon, natututo na tayong maunawaan ang bawat pagkakataon, hindi na tayo humahamak, hindi na tayo humahatol. At kung dati ginagawa natin yung mga bagay na hindi natin nais gawin sa atin, dapat ngayon, kung ano lamang yung mabuti, ayun yung ating ginagawa. At kung dati, mahirap tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin, dapat ngayon, maluwag na sa ating kalooban. Di ba, ang turo nga, pagka ginawan ka ng pagkakasala, huwag kang magiganti. Bagkos ang gagawin, patawarin, at ipanalangin pa. Di ba, parang hirap. Hindi ka na nga gaganti, ipapanalangin mo pa. Okay, sana kung panalangin, sana kunin na ni Ama. O kaya sana madaganan ng building. Di ba? Pero hindi yun yung nais ni Ama na panalangin. Ang nais ni Ama sa kabila ng nagawan tayo ng mali, nagawan tayo ng hindi maganda, yung ating pagganti ay mabuti pa rin.
Mananalangin tayo para sa ikabubuti ng ating kapwa na nakagawa sa atin ng hindi maganda. At kung maunawaan natin, bakit nga ba hindi tayo gaganti? Dahil si Amang Scopus mismo nagsabi, huwag kayong gaganti, huwag kayong gumanti, akin ang paghiganti. So tayo bilang mga anak ni Amang Scopus, nananangan sa Kanya, alam natin na hindi man tayo gumanti, si Amang Scopus ang nakakalam kung anong marapat na ganti pagdating ng araw. Purihin ang Diyos. Amang Scopus. Purihin si Amang Scopus. Purihin siya ngayon at magpa sa walang hanggan Na kay Amang Scopus ang kapurihan. at ang kadakilaan. Palakpakan po natin si Amang Scopus. Magsitayo na po ang lahat. Ipikit po natin ang ating mga mata, ilahat ang ating mga kamay sa ating pagdarasal. Amang Scopus, dakila naming Diyos sa tamang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin, dinadakila, at tayong ikaw lamang ang marapat naming sambahin sa wakas ng panahon ito. Amang Scopus, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na paggabay at pamamatnubay na walang sawa mong ibinibigay sa bawat isa. Na sa kabila ng aming pagkukulang ay patuloy ka pa rin umaagapay at kumakalinga. Ang mga Scopus, sa kabila nga po ng aming pagsisikap, ay patuloy pa rin kaming nakagagawa ng mga pagkukulang at kalabisan na nakapagdudulot ng kapigatian hindi lamang sa aming kapwa, kundi lalo't higit sa iyong banal na harapan. Kaya naman ang mga Scopus, samod dalangin namin ng iyong habag at awa. Nawa po kami iyong mapatawad nang sa gayon kami maging karapat-dapat na maging bahagi ng iyong banal na katawan. Ang mga Scopus, idinadalangin din po namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Kagalingang pang-pisikal, lalo't higit kagalingang pang-espiritual. Sa lakas mo po at kapangyarihan ng mga Scopus, ikaw po ang dakilang manggagamot at anumang sakit ay iyong mabibigyan ng kalunasan at kagalingan kung ito'y iyong kalooban. Idinadalangin din po namin ang mga Scopus, ang patuloy mong paggabay at pamamatnubay sa lahat ng kapatiran, pamunan sa loob ng iyong ministeryo at ilaw. Sa pangunguna nga po ng aming punong ministro na si Reverend Minister Heriberto Canantabin. Nawa po ang mga Scopus ang iyong patuloy na paggabay, pamamatnubay, karunungang nagmumula sa iyong pagkadiyos ay lagi mong ipagkalob sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon, ang misyon na iyong inihatang sa bawat balikat ng iyong mga anak ay amin ngang magampanan ng may katatagan at karunungang nagmumula sa iyong pagkadiyos. Idinadalangin din po namin ang mga Scopus ang iyong patuloy na paggabay at pamamatnubay sa aming Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sampu ng kanyang mga kasamahan sa pamahalaan. Nawa po ang mga Scopus, anuman ang kanilang layunin at mitiin na mapagdudulot ng kaunlaran, pagkakaisa ng aming bayan, ng aming bansang Pilipinas, ay kanilang ang maisakatuparan ng naaayon sa iyong kalooban. Muli ang mga Scopus, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, gabay at pamamatnubay, kalakasan ng aming mga pangatawan at ng isipan. Sa lahat ng iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, maraming salamat po ang mga Scopus sa lakas upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na aming kinakaharap sa aming buhay. Muli ang mga Scopus, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay samot pasalamat namin, dalangin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at tayong tagapagligtas at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bago at banal na pangalan. Scopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, ilahad natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata at bahagyang itingala ang ulo sa pagdarasal ng Credo. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Cieli et terrae, Credo in Jesus
conceptus Spiritus Sancto, natos ex Maria Virgine, passos of Poncio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia Dei resurrexit, a mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, indebenturus, es judicare vivos et mortus. Credo in Patrem Episcopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Isko, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Ang Panginoong Yesus, ng gabing siya'y pagkanulo, sa banal na hapag ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapreso ito at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan, na inihandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin."
Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tayong tumanggap kay Mang Scopus sa huling panahong ito, upang sa ating mga tumanggap ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Now is the time of His sacred coming. He is the holy, us ready lights. All over the land, and searching His lost children amongst the darkness of all errors of earth. With all love and care, He gave us our last chance still to receive His best gift on earth. To all of us, His redemption found children who know sacrifice in His name, say His love proves of today and forever, eternally, in the promised paradise. Lost together, soon all of us, His redemption from children who know sacrifice in His name, say His love proves of today and forever, eternally, in the promised paradise. God's Amang Scopus, Amang Scopus, Amang Scopus. Papuri at pagdakila ay tanging sa'yo lamang namin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng santinakpan.
Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig na patuloy na sa amin ay iyong ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad sa kapurihan ni Yesu Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bago at banal na pangalan, sa Espiritu at sa katotohanan, Iskopkus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Iskop, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Purihin ang Diyos. Amang Iskop, Pasamo
panlinis ay kapagiging banal ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kahalugan, alisin ang kalamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang itnit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag ahatulan ang kapwa-tao, huwag ahamakin ang kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog niya ang skopus sa tao. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng mga letrang JHS. Jehovah Jesus Christus. Ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Solnay, Elia, Omnipotente, Patri, Pisay, Judea, Sudom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan. Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopus kalinis-linisan. Purihin ang Diyos. Ang Iskopus. Purihin si Amang Iskopus. Purihin siya ngayon at magpa sa walang hanggan. Na kaya mga Skopus ang kapurihan. At ang Palakpakan po natin sa mga Skopus. Huwag na po magsipo ang mga kapatid. Huwag na po. Bali, ngayon po kasi ay anniversary ng Gentry. So tayo inaasahan ng mga kapatid na dadalo rin doon. Ang alam ko pong misa doon ay ganap na alas 8. Actually, ang plan ko po talaga matapos yung misa natin ng alas 7. Kaso napa-extend. So anyway, meron po bang nais mag-announce? May mga nais po bang ipapatid? Ang ating president request lang po na wala na yung live. So may mga nagdiriwang po ba ng mga karawan? Wala naman po? Okay lang. Sige. So tinatawagan ko po ang ating Hasig President ng Cavite, si Elder Jerome Elecho. Magandang umaga po sa ating lahat. Konting announcement lang po. Sa darating na May 1, 42nd founding anniversary po ng Hasig PNMNS. So, ito pong form
suporta sa kandidata, Mr. and Mrs. 2026. So, hinihingi po namin yung suporta, lalo dito sa Mother Sanctuary, which is sa Cavite chapter. Nasuportahan po natin yung mga kabataan na nagtataguyod ng Ministeryo bilang ni Max Baptist. And then yung makakalap po namin na mga amount, any amount po will do. Pero 5 pesos po siya per signature. Then, yung expenses po, or yung amount po na makukuha namin, malilikom namin, is i-cover namin yung expenses ng mga kabataan, which is for transpo, and then for any expenses na may include doon para sa May 1 event. And yung surplus fund is mapupunta po sa fund ng Hasik. Nakadepende po sa amin kung i-donate din namin sa simbahan. So, inaanyayahan ko po yung lahat, hindi po iilan, lahat po sana makarating, lalo na yung mga kabataan na nandito. Maka-attend po tayo sa May 1 at saka, alam po ba lahat po bukas po yung puso natin na magtulungan. And sana po talaga supportan natin yung mga kabataan, lalo na sa ganitong event. Kasi annual event lang po siya. Minsan lang nangyayari. So, yun naman po. So yun po mga kapatid, inuulit ko yung ating pagsuporta sa kabataan, sapagkat sabi nga, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. So nasa kabataan ang pag-asa ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Scopcus. Na kung susuportahan natin sila yung magpapatuloy ng pagtataguyod ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Scopcus. So sana sa lahat ng kapatid, sasama man kayo o hindi sa darating na May 1, sana po ang inyong suporta ay inaasahan, lalo na ng mga kabataang Hasik ng Cavite. So yun lang po mga kapatid. May nais pa po bang i-announce? Wala na po. So yun po, ngayon ay anniversary ng General Trias. Ikalawang taong anibersaryo ng General Trias. So ang lahat po ay aking inaanyayahan na kung makakadalo ay dumalo doon at naghanda rin naman po yung ating mga kapatid at tayo ay inaasahan. At birthday rin po ng ating kapatid, si Elder Adoracion, si Nanay Jenatrice Reyes. So yun po. So yun lang po mga kapatid, magsitayo na po ang lahat para sa ating mga pangwakas na awitin. Maraming pong salamat. Lalo tigit kay Amang Scopcus. Salamat sa iyo, Amang Scopcus. Pinatawad mo ang
Pasasalamat